Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang movie na See For Me. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Sophie Scott, isa siyang dating kampyon sa larangan ng downhill ski, ngunit siya ay na-diagnose ng retinitis pigmentosa, isang degenerative na sakit sa mata na nagdudulot ng pagkabulag. Dahil iniwan na niya ang kanyang pangarap sa pag-ski, si Sophie ay nagtrabaho na lamang bilang isang cat sitter o nag-aalaga ng pusa sa mga mayayamang kliyente para kumita ng pera. Isang araw, bago siya pumasok sa kanyang trabaho, nag-aalala ang kanyang ina sa kalagayan ni Sophie, pero tumuloy pa rin siya sa lakad niya dahil siya ay nabayaran na at pinapasundo na ng bagong employer. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, tumawag ang kanyang ina at sinabi sa kanya nito na gamitin ang bagong app na See For Me dahil malaki ang maitutulong nito sa katulad niyang bulag. Ang sagot ni Sophie ay mamaya na dahil nasa biyahe pa. Samantala, makalipas ang ilang oras na biyahe, nakarating din sila sa isang malaking bahay na nasa loob ng kagubatan. Sinalubong agad siya ni Deborah, ang may-ari ng malaking bahay at bagong employer ni Sophie at inutusan ng taxi driver na isakay na rin ang mga gamit na dadalhin niya, dahil ito rin ang maghahatid sa kanya sa airport. Nang sila ay makapasok na, ibinili na ni Deborah kay Sophie ang mga dapat niyang malaman at gagawin sa bahay lalong-lalo na sa pusa na kanyang aalagaan. Habang si Deborah ay nagmamadali na, dahil may nakaschedule siyang biyahe at siya ay magbabakasyon muna matapos makipag-iwalay sa kanyang asawa. At matapos maipagbili ng lahat-lahat kay Sophie, si Deborah ay umalis na. Ang unang ginawa ni Sophie ay nilagyan ng GPS tracker ang pusa sa leeg para madaling matunton kahit hindi niya nakikita habang nakamonitor ito sa kanyang iPhone. At pagkatapos tinawagan niya ang kanyang BFF na si Cam para siya ay maalalayan. Upang malaman ang bawat parte ng bahay gamit ang video call, ganito ang ginagawa nila ni Cam sa tuwing may bagong employer si Sophie. Sa tulong ni Cam, patuloy na kinakabisado ni Sophie ang bawat parte ng bahay pati na ang mga kwarto sa baba at ang huling pintuan na kanyang nabuksan ay isang wine cellar o imbakan ng alak. Natuwa si Sophie sa napasok na kwarto, kaya kumuha agad siya ng isang bote at ipinakita kay Cam kung saan sinabi nitong mamahalin ang bote ng alak na hawak niya dahil doon ay pinag-interesan ni Sophie na kunin ang alak, pero binalaan siya ni Cam na kung kukunin niya ang alak ay papatayan siya ng cellphone nito at hindi na siya gagabayan sa kanyang trabaho. Dahil ayaw na ni Cam na masundan pa ang naging problema ni Sophie sa nakaraang employer, lumalabas na gawain na pala ni Sophie na pag nakawa ng mga mamahaling alak ang mga homeowner habang sila ay wala at ibinibenta niya ito sa ibang tao. Pero desidido talaga si Sophie na nakawin ang alak dahil hindi naman daw agad malalaman ng may-ari, kaya tinutuo at pinatayan agad siya ng phone ni Cam. Samantala, habang wala siyang ginagawa ay sinubukan niya ang bagong app na See For Me na inirekomenda ng kanyang ina dahil malaking tulong daw ito sa mga katulad niya. Nang matapos kinuha niya ang dalang sigarilyo at lumabas ito ng bahay pero siya ay napagsaraduhan dahil naka-on pala ang lock ng pintuan. Para makapasok uli sa loob ng bahay, ipina-download niya kay Siri na isang AI software ang bagong app na See For Me, at nagamit niya naman ito habang ginagabayan ng isang operator sa katauhan ni Kelly na isang army. Bilang isang army, may mga alam na paraan si Kelly sa ganitong sitwasyon, at si Kelly ang umaalalay sa kanya sa paghahanap ng lugar kung saan madaling makapasok at itinuro sa kanya ang mga dapat gawin. Kaya nakapasok uli sa bahay si Sophie at nagpasalamat kay Kelly. Pagsapit ng gabi, may dumating na sasakyan habang si Sophie ay nakatulog na. Makikitang ang sasakyan ay huminto sa tapat ng bahay na tinutuluyan ni Sophie at mukhang hindi maganda ang intensyon ng mga lalaki. Ilang sandali lang, nabuksan agad ang pintuan at mabilis na pinatay ng lalaki ang pagtunog ng alarm. Tumuloy agad sila sa sala na may dalang mga gamit at parang alam nila na wala ang may-ari ng bahay, dahil kampante sila sa kanilang ginagawa kahit na nakakalikha pa sila ng ingay. Subalit ang ingay na ito ang nagpagising kay Sophie na pangkaraniwan na sa isang bulag na matalas ang pandinig at malakas na pakiramdam. Si Sophie ay agad na bumangon at hindi mapalagay sa ingay. Habang patuloy ang dalawang lalaki sa kanilang ginagawa, lumabas agad si Sophie ng kwarto at iniska ng pusa gamit ang kanyang iPhone. At nang tumunog ang GPS na nakakabit sa leeg ng pusa ay narinig agad ito ng lalaki dahil mas malapit siya sa kinaroroonan nito.
Kumilos agad ang lalaki at sinundan ang pinanggagalingan ng tunog at nakita niya sa den ang pusa na nagpapahinga sa sofa. Samantala, nang biglang makarinig ang babae ng isang bagay na binubuksan, siya ay napatigil sa kinatatayuan niya at pinakiramdaman niya ito. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng ingay ng drilling machine at narinig niya rin ang pag-uusap ng dalawang tao, kaya nakumpirma niya na may nakapasok na mga magnanakaw sa bahay na kanyang tinutuluyan. Pumasok agad si Sophie sa isang silid at tumawag ng 911 upang humingi ng tulong, pero sinabi sa kanya ng operator na medyo matatagalan dahil ang lokasyon ng bahay na kinaroroonan niya ay malayo sa lungsod at nasa loob pa ng kagubatan. Dahil matatagalan pa ang 911, ginamit niya uli ang app na C4Me na ang operator ay si Kelly, at sa kabutihang palad ay gising pa si Kelly, kaya inaasahan niyang malaki ang maitutulong nito sa kanya sa ganitong klase ng sitwasyon. Sinabihan agad ni Kelly si Sophie na manatiling kalmado at pabayaan lang ang mga magnanakaw sa kanilang ginagawa at siya na ang baalang ang tumawag ng pulis. Habang ang isang lalaki na kanina pa umiikot sa loob ng bahay ay nakita ang mga gamit ni Sophie, si Sophie naman ay bumalik sa sala at nakita ni Kelly ang matabang lalaki na sinusubukang baklasin ang vault na nakalagay sa pader. Samantala, ang lalaking nakakita sa mga gamit ni Sophie ay bumalik sa sala at sinabi agad sa kanilang pinuno na may tao sa bahay. Nang marinig ito ay agad na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang tao sa loob ng bahay. Dahil sa narinig niyang hahanapin siya, umalis si Sophie sa kanyang pinagtataguan, ngunit bago pa man siya makapagtago, nahuli na siya ng isa sa mga lalaki. Ngunit bago pa man maputol ang video call nila Sophie at Kelly ay nagawa namang makita ng operator na si Kelly ang lalaki na kumuha kay Sophie. Hawak na ng mga magnanakaw si Sophie at napag-alaman nila na nakatawag na siya sa 911, kaya dito sila nag-aalala dahil nakilala na sila ng babae. Pero sumagot agad si Sophie na siya ay bulag, noong una ay ayaw nilang maniwala, at para makasigurado ay tinignan ang kanyang card at napatunayang totoo nga ang kanyang sinasabi. At sa pagkakataong yun ay hindi na natakot ang kanilang leader, dahil hindi pwedeng maging witness ang bulag, ang problema na lang ay ang darating na pulis, dahil nakatawag na si Sophie. Samantala, sa kanilang pag-uusap ay nakipagkasundo si Sophie sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng parte sa mananakaw nilang pera, at siya na ang bahala sa darating na pulis, at para patunayang siya ay nagnanakaw din sa mga employer niya ay pinatingnan niya ang laman ng kanyang bag at nakita ang ninakaw niyang mamahaling alak. Dahil dito natuwa at napaniwala sila lalong-lalo na ang kanilang leader na si Rico, na pagkasunduan naman nila na bibigyan siya ng 5% sa mananakaw nilang pera. Kaya nagmadali na silang nilinis ang kanilang mga kalat dahil parating na ang pulis. Habang si Kelly naman, patuloy na nakikipag-usap sa mga pulis dahil nakita din niya ang mga lalaki habang ka-chat si Sophie. Ilang sandali pa ay dumating na ang pulis, isang deputy na babae at nag-iisa lang, agad ipinaliwanag ni Sophie na aksidente lang ang pagkatawag niya sa 911 at hindi totoong may nakapasok na magnanakaw. Pero hindi kumbinsido ang deputy kay Sophie, paanong aksidenteng nakatawag sa 911, samantalang detalyado pa niyang nasabi na may nakapasok na mga lalaki. Kaya pumasok pa rin ang deputy at tiningnan ang loob ng bahay, at nakitang maayos naman at malinis. Ngunit bago pa man umalis ang deputy, pabulong na sinabi ng pulis kay Sophie na baka hindi siya nagsasabi ng totoo, at sinabi pa kay Sophie na kaya siya pumunta para matulungan siya nito. Ngunit hanggang sa huli ay nagmatigas si Sophie na hindi niya kailangan ng tulong, aalis na sana ang deputy, nang biglang inabisuhan siya ng istasyon na tumawag sa kanila si Kelly, at kinumpirmang may nakitang 3 lalaki na nakapasok sa loob ng bahay, kaya muling pumasok ang deputy, habang humihingi ng paumanhin si Sophie. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang lumabas ang isa sa mga lalaki at sinasabing nag-iisa lang siya. Pinaluhod siya ng deputy at tumawag agad ng backup, pero sinunggaban agad siya ng isa pang lalaki sa likod. Dahil malakas at malaki ang lalaki, hindi na nagawang manlaban pa nito at sa huli ay napatay ang babaeng pulis. Sinamantala naman ni Sophie ang pagkakataon para makatakas, at nagawa niyang makalayo, at muling gumana ang app na C4Me kay Kelly, at nakitang may daladalang baril si Sophie. Lumabas siya ng bahay habang pinayuhan siya ni Kelly na bumalik siya sa loob dahil mas delikado sa labas at hindi niya makita ang paligid dahil madilim at dahil doon ay hindi siya nito magagabayan ng maayos. Samantala, sinundan agad siya ng lalaking nakapatay sa pulis na may dalang palakol. Bumalik naman sa bahay si Sophie, at dahan-dahan siyang pumasok sa garden habang ginagabayan siya ni Kelly.
Dahil masikip sa halamanan kung kaya nadapa si Sophie at nalaglag nito ang hawak na baril, narinig naman ng lalaki ang ingay kaya nilapitan niya ito, at kumuha siya ng kutsilyo. Habang papalapit ang lalaki ay nagawa namang mahanap ni Sophie ang baril sa tulong ni Kelly gamit ang flashlight ng cellphone nito. Nang makarating na ang magnanakaw, hinayaan lang ni Kelly na makalapit ang lalaki kay Sophie, habang si Sophie ay naghihintay lang sa sasabihin ni Kelly. Nang makita ni Kelly na malapit na ang lalaki kay Sophie, sinabi niya agad na iputok ang baril sa harapan. Napuruhan ang lalaki, at sa unang pagkakataon nakapatay si Sophie, sa tulong ni Kelly na may kasanayan bilang isang army. Nang makabalik na sa bahay ang lalaking may dalang palakol, ay nakita niya ang kasama niya na wala ng buhay, kaya ipinagpatuloy ng lalaki ang paghahanap kay Sophie hanggang sa basement. Ilang sandali pa ay biglang nakasalubong niya si Sophie na nakita naman agad ni Kelly na nasa harap na ang lalaki. Kung kaya inutos agad ni Kelly na iputok ang baril sa harap niya, kung saan tinamaan naman ang lalaki at bumagsak. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang nawala ng signal sa basement, kaya walang makita si Kelly. Samantala, dahil hindi napuruhan, nakabangon pa ang lalaki at sinundan si Sophie sa loob ng wine cellar. Mabuti na lang at nadulas si Sophie kaya naiwasan nito ang palakol. Pagkaupo sa sahig biglang lumakas ang signal, at nakita agad ni Kelly ang lalaki sa harap kaya inutos na iputok sa itaas pakaliwa. Napuruhan din ang lalaki sa dami ng tama, at dalawa na ang napatay ni Sophie sa tulong ni Kelly gamit ang app na C4Me. Matapos ang maaksyong pangyayari ay pinagpahinga muna ni Kelly si Sophie para mapakalma ang babae at makaipon ng lakas. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat! Ang kasunod nilang ginawa, ay bumalik si Sophie sa sala at sa mga oras na yon ay binubuksan na ng matabang lalaki ang vault. Habang nakatalikod ay dahan-dahan namang pinalapit ni Kelly si Sophie sa matabang lalaki. Nang makalapit na ay agad na binaril niya ang lalaki pero bigla itong lumingon kaya nakaiwas ito. Dahil sa takot ay nagmakaawa siya kay Sophie na huwag siyang barilin, habang patuloy na sinasabi ni Kelly kay Sophie na barilin na, dahil nasa harap niya na ito. Ngunit sa halip na paputukan ng matabang lalaki, ang app na C4Me ang pinatay ni Sophie, kaya nawala ng connection si Kelly. Ang matabang lalaki naman ay dahan-dahan na kinuha ang pera sa vault dahil alam niyang hindi siya nakikita ni Sophie at nagmadaling umalis. Pero matalas ang pakiramdam ni Sophie at siya ay napigilan nito. Ngunit sa mga oras na yun ay nakita ng matabang lalaki ang isa pang baril ng napatay na pulis at kinuha niya ito. Pero bago niya may tutok ang baril kay Sophie, ay naunahan na siya ng babae. Tatlo na ang napatay ni Sophie at sa huling pagkakataon ay wala na ang tulong ni Kelly gamit ang app na C4Me. Dahil hindi na siya nakikita ni Kelly ay sinamantala nito ang pagkakataon kaya lumapit si Sophie sa vault na punong-puno ng pera para kumuha dito. Ngunit hindi niya alam na may isa pang natitirang magnanakaw, at ito ay ang leader na si Rico, na kanina pa naghihintay sa labas ng bahay. Kasalukuyan itong papasok sa loob ng bahay, pero naramdaman agad siya ni Sophie. Nang makapasok na si Rico nakita niyang nakabukas na ang vault at wala na rin si Sophie. Pasigaw niya namang sinabi kay Sophie na siya ang lalaking hiniwalayan ni Deborah. At inalok na hati na sila sa pera. Ang sagot sa kanya ni Sophie ay ang pagpatay ng main switch ng bahay, kaya mas lalong nagdilim ang paligid. Pero may dalang flashlight at baril si Rico, kaya naabutan niya sa kusina si Sophie at nabaril sa hita. Kahit may tama na, nagawa pa ring makalayo ni Sophie at pumasok uli sa greenhouse. Kinuha niya ang cellphone ng napatay na tauhan, at ginamit niya ito para matawagan si Rico, at sa ganitong paraan ay nagring ang cellphone ng lalaki at sinundan niya ang tunog nito tsaka niya pinagbabaril ito hanggang sa maubusan siya ng bala. Dahil tahimik na ang paligid, lumabas na siya ng greenhouse at dumiretso na siya sa sala para kunin ang backpack niya. Pero hindi niya namalayan na nasa likod lang pala si Rico at buhay pa. Sinunggaban agad siya at pilit na sinasakal, pero nahihirapan si Rico dahil nagpupumiglas si Sophie at madilim pa. Kaya nakuha ni Sophie sa kanyang backpack ang alak na ninakaw niya, ipinukpok agad sa ulo ni Rico ng paulit-ulit hanggang sa bawian ito ng buhay. Habang sa labas naman ng bahay ay narinig niya ang wangwang ng mga sasakyan ng pulis na paparating. Sa huling eksena, pagkatapos niyang magpagaling sa hospital, nakalabas na siya nakasama ang kanyang ina, at masayang-masaya sa hawak niyang backpack na naglalaman ng pera. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Sophie, gagawin mo rin ba ang ginawa niya?
Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.